Personal sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. So kamakailan lamang ay habang nangangampanya ang ating nirerespeto at iniidulong Mayor Vico Soto ay nabanggit niya sa isang sortie na ang mga barangay daw ay nakakakuha sa City Government of Pasig ng 3 to 5 million in financial assistance. 3 million kapag maliit ang barangay at 5 million kapag malaki. Ito ay nagdudulot ng maraming tanong sa Pasig lamang ba ito o ito ba ay national policy budget? At ang tanong ng sambayanan, nasaan ang financial assistance na ito? Bago po sagutin natin at syempre sagutin ng ating Kapitan Don Francisco, ay panoorin po natin ang video tungkol po dyan. Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Hindi alam ng iba. Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi pa po tapos. Pag malaking barangay, mayroon pong 5 million mula sa city government sa ng barangay. Ayan, nakita niyo po sa video, malinaw na malinaw, sinabi ni Mayor Vico Soto na nakaka-receive ang City of Pasig, mga barangay sa City of Pasig ng between 3 million pagka maliit ang barangay and 5 million pagka malaki. Nagkaroon kasi ng medyo agam-agam kasi medyo hindi nakaintindi yung ibang mga netizens, medyo nalito sa statement. Sa buong Pilipinas ba daw dyan, Kap? Nilinaw naman ni Mayor Vico Soto after a few days sa isang flag ceremony na sa City of Pasig lamang daw po ito. Ngayon, let's listen to the statement of Kap Dondon and syempre gusto nating malaman saan bang pinagkukunan sa budget ito? Saang budget sa city kinukuha? Nang matuto naman tayo for our own educational edification. Okay. Tatawa ako dun Parang ano... Caught off guard. Yung statement. Hot seat to. Hot seat. Okay. Again, kaya naman po kami lumabas patungkol dito at nagsasalita patungkol dito kasi may mga netizen at may mga vlogger na ginagamit ito laban sa mga kapitan at sa mga councils, okay, sa kagawad. Na, uy, may 3 million pala kayo, ano ginagawa nyo? Binubulsan nyo lang, etc., etc. Which is unfair. Kasi maganda yung ginagawa ng Pasig, okay? Meron ding magandang ginagawa ang iba't ibang mayor sa buong Metro Manila at sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. We cannot discount that fact na meron talagang, parang benchmarking yan. Ito ginagawa ng Pasig, ito ginagawa ng Mandaluyong, ito ginagawa ng Quezon City, etc., etc. Pero hindi natin pwedeng i-generalize, lalo na yung mga nagbablog at tapos palalabasin masama yung mga kapitan. Huwag naman pong ganon. Yung 3 to 5 million, pang Pasig po yun. Hindi po binibigay yun sa lahat ng kapitan ng buong Pilipinas. Okay? Hindi po ganon. We just want to clear things out na tama. Yun lang po yun sa akin, Kags Butch. Kap, may follow-up question lang ako dyan. Kasi let's just say na Pasig tayo. Kunyari. Kasi iniisip ko, dati baka ito yung Mandanas Law, pero nagkaroon na pala ng Mandanas Law na ibigay na pala, no? Nag-uusap po tayo kanina na saan ba kinukuha sa budget ng Pasig ang pagbibigay ng between 3 to 5 million sa kanilang mga barangays? Saan sa budget, particularly, anong tawag dun sa budget na yun? Okay. Although ito ay a matter of speculation. Hindi ko kami taga-Pasig. Hindi kami Pasig. Ayaw namin maput on the spot si Mayor Vico. Oo. Pero dahil nga nag-aaral tayo, saan kaya nila pwedeng kunin yun? Okay. Sa LGU na lang, regardless kung Pasig o Mandaluyong o kahit ano. Sa isang LGU lang, para lang din barangay. Meron po kasing dalawang klaseng funds na pinanggagalingan at may others. Yung dalawang major fund na pwedeng panggalingan ay yung RPT, Real Property Taxes, at yung NTA na dating IRA. Okay? So, yung National Tax Allocation. Yan, dalawang yan, plus yung
mga yung kino-collect na fees. Yan. Sa mga, halimbawa, ano ba mga fees yun, Kags Marie? Businesses? Yeah, yung mga businesses. Oh, yung No, the businesses Hindi, iba pwede yung kasi sa RPT yun eh. RPT yun. Yung ano, Yung mga others, like kasi sa barangay kasi, yung mga barangay clearance, Yes. yan, yung mga ganyan, mga other pag expenses. national, pag local, yung, halimbawa, magpapamedical ang isang tao sa trabaho. Yes, yung mga Yan. sanitation. Sanitation permit, Yan, yung mga, police yan yung mga, clearance, yan. mga fees na nako-collect outside of the two major funding na Yes. pwede manggaling o pwedeng mabuo yung isang fund ng isang LGU. Yun po ay dun pwede regardless lang or hindi lang natin alam sa Pasig kung saan kinuha ni Mayor Vico para maibigay sa mga barangays to. Pero kung alimbawang LGU ang pag-uusapan, pwede po doon sa dalawa, either or. National Tax Allocation o NTA rather, o doon sa sa RPT. So, yan po yung pwedeng pagkunan na Kags Butch. Yes. okay. So, in addition to that, Kap, tsaka Kags Butch, siguro in my own opinion, ang pinakamabisa dyan para malaman natin kung saan kinuha yung fund is to show up kung anong ordinansa ang pinanggalingan nito coming from the city of Pasig. Because I'm sure when it comes to this kind of program, ay meron po tayong ordinansa na ginawa para maisabatas ito. Because according to Mayor Vico on his speech on that flag ceremony, ito po ay programa ng lungsod ng Pasig na kung saan entitled po lahat ng barangays. Whether small or big, basta po taga-Pasig ka at kasama ang barangay mo sa Pasig, makakatanggap ka. And the main objective here na sinasabi nga niya is para maiwasan yung palakasan. So what he did is lahat po ng barangays ay makakatanggap po ng financial aid assistance coming from the city government of Pasig. Plus, kapag maganda po ang liquidation, maayos ang liquidation nila, additional of 1 million pesos pa para doon sa barangay na yon. And ang pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko rin is part ito ng kanilang environmental projects. So, kung ako ang tatanungin at kung mag-speculate ako, I think the funds came from the environmental project of the city government ng Pasig. But that I'm not sure of. Pero kung pagbabasehan ko po yung speech na pinanggalingan po nito, yun yung tingin ko na pinagkuhaan po ng pondo na kung saan pwede itong maging programa sa bawat barangays ng lungsod ng Pasig. Ayan, maraming salamat. Sana po malinaw sa inyo ang explanation ni Kap Dondon at saka ni Kagawad Marie. At any rate, ang masasabi lang namin dito sana all. At saka congratulations sa Pasig dahil nakakahanga naman yan. I'm sure kung pinaglaanan niya sa project ng city, dapat siguro pag barangay, sa projects din about environment ang Yung program niya. or any, bahala na ang barangay. Ganun ba Yun nga po, hindi natin siya masagot ma-sure. dahil wala kasing nakalagay na guidelines or wala pa tayong nakikitang basihan or legal document na nagsasabi kung saan nakapaloob yung financial aid assistance na ibinibigay po na subsidiya ng City Government of Pasig sa bawat barangays po ng lungsod ng Pasig. Yan. Tsaka hindi rin natin ma-define kung sino ba yung 3 million, sino ba yung 5 million. Basta the classification na sinasabi nila kapag maliit ang barangay, 3 million. Kapag malaki ang barangay, 5 million. Kapag magaling ka mag-liquidate, Pag maayos ang liquidation po ninyo, Magaling Nakatakot yun pag maayos po yung liquidation ninyo, is may additional ka na 1 million pesos. Kags ha? Magaling ka mag-liquidate. Nakatakot yan. Magaling mag-liquidate. So ano, Sa bagay. pero ikaw grabe yung ngiti mo doon ha. Pero May mga doktor Doctor of Medicine, doktor. magaling mag-liquidate. Anyway, kalimutan Yeah. niyo yung magaling mag-liquidate. Maayos ang Maayos pinakatamang mag-liquidate. term. Anyway, yan ang usapang budget. At babalikan pa natin yan paglaon-laon. Pero meron akong balita sa inyo na tungkol sa term setting, Kags Marie. Oh. Kasi marami tatanong, matutuloy ba eleksyon o hindi? Ito straight. from Congratulations! congratulations! Congratulations po Doon sa mga nakaupo. sa mga nakaupo. Baka po mawala ng election sa BSK. Pero hindi pa naman natin pag-uusapan yan. Ang sigurado lang,
ipapasa ang House Bill, something na term setting sa third reading sa Congress. Pagpasok po ng June, di natin alam kung June 2 mismo. So, Next week? pagkapasa Yes, malapit niyan, na. yan po yung sinabi sa atin, papasa talaga, or di natin alam kung pasado na. Di mo ba Hindi, kasi talaga alam? may electronic voting eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung numbers kung ilan. Pero pasado na. I-announce na lang yan. And then, statement of support or expression of kung ano man ang nararamdaman nila sa bill, magsasalita yung mga congressmen. Of course, 2 weeks yun. Meron pang BICAM. So, kung maging RA siya, iba na ang pag-uusapan natin. Pipirmahan ni Pangulo o hindi. And then after that, tsaka pala natin pag-uusapan yung iba pang Provisions. susunod. Mga yes, tsaka kung ano Provisions lumabas and sa guidelines provision. nila. Kasi Kags Marie, nagkukwentuhan nga kami ni Cap Dondon kanina. Marami raw binago na provisions. Yung House. Di ba sa House is 6 years? Pero hindi ka na pwedeng tumakbo. Pagka second term ka, tsaka third term, di ba? Of course, third term, wala na, last term na yan. Eh. Pero pag yung halimbawa kagaya ni Cap, na second term, hindi na raw pwedeng tumakbo pag may additional 6 years. Eh, para sa akin, parang nagre-retroact yun. Para sa akin, yun ang basa ko doon. So, pag retroactive, baka hindi maipasa. So, baka nilift nila yun. Baka pwede nang tumakbo si Cap Dondon after 6 years din. So, hindi natin masabi kung anong provision yun. Oops, pinapasarap ko lang yung usapan na, pero binago raw yung mga provision para siguro safe sila pagka lumaban na sa Supreme Court. Pero wala pang malinaw kung 2027 or 2029. Ang malinaw lang yung dati, pero wala pa. Wala pang inao. Kasi Wala wala pa. pang BICAM eh. After niya, magba-BICAM. Either 2027 o 2029 pinag-uusapan. Pero hindi natin alam ang lalabas na provision sa ipapasa nilang third reading version. So, hihintayin na naman natin yung twist. Well, puyatan na naman to. Paano ba yung Kap? Next week, wala pa mangyayari. Kasi hindi pa June 2. Wala pa tayong sasabihin. Ganun po ba yun? Well, meron na rin naman tayo. Halatang meron na kayong sasabihin pero Bakit ayaw meron niyo pa tayong pwede sabihin. sabihin? Sabihin mo na, Kap. Wala. Sabi mo nga, pinasasarap mo lang. Para abangan tayo ng ating mga kabarangay. Well, dahil sa Malacanang, pilitin pa po natin sila, mga kabarangay. ang balita ko naman, ayon sa ating mga buwit, at mga sources natin, ang Malacanang daw ay tahimik tungkol dyan. Although gusto nila yung 6 years, tama yung sinabi ni Senator Cheese, ang ugong-ugong doon ay pababayaan ni Pangulo na kung anong gusto ng Senado at Kongreso at gusto nilang ma-postpone o gusto nilang ipasa yung term setting, pababayaan ng Pangulo. Hindi siya haharang, kumbaga. Yan ang latest natin. Although, of course, siyempre, hinihintay natin yung paglabas na ng... kahit sigurado na napapasa sa third reading, hinihintay natin yung mga provisions, of course. Well, no comment. Nako. After next week, next week? 10 days. Di ba? 10 days. June 2 kasi Monday lumalabas Alam niyo po ba sa ngayon talaga lahat ng bagay walang kasiguraduhan. Ay, sigurado. Lately, napapansin ko yung mga balita biglang okay ngayon, June 2. bukas hindi, Monday. tapos susunod ulit, okay ulit. So, ako pinakamaganda niyan, maghintay tayo kung ano yung pinaka-finale talaga. Pero, ayun nga, according sa mga resources na nakalap po natin, ay talaga nga naman na meron ng bill. Yeah. Nakalap mo rin. Nakalap natin dyan. Yes. Sa, yes. nga. Pero kasi, sasabihin natin when the time is right. When the time is right, para formal. Kaya lang... Sabi ng sa mga atin kabarangay lang, natin, ang i-comment nila, now is the right time. And then, tsaka syempre sabihin na, hintayin nyo na lang yung June. Pero, more or less parang gano'n na nga mangyayari. Kasi hindi naman galing sa amin to galing to sa taas. So, parang, it's a matter of formality. June 4, June 5, meron na tayong sasabihin. Palagay ko. Yeah. Palagay ko. Kanina ka pa check ng calendar dyan. Yes, ka. kasi hindi naman pwedeng June 2, first day. Kasi mag-o-open pa yan, di ba? Resumption pala, hindi open. Magre-resume. Tapos, syempre, ayun na, calendar of business na. Kasi gagawin pa yung calendar of business. So, 3, 4, 5, yan. Yan yung mga importanteng dates dyan. Lalabas sa barangay tayo ng 5, no? Asingko. Asingko. So, meron tayong... Abangan nyo yun. Abangan nyo masasabi yun. na sa June 5.
At Abangan nila yung next na natin na ano. Itong next week, Next abangan week, nyo na. abangan nyo na. abangan Baka nyo na next week. mamaya, konting push kay Kags Butch. Sabihin na niya. Sabihin niya na. baka sabihin may alam ako. Well, basta ang sa atin lang, maraming matutuwa, maraming malulungkot. Yan ang ano dyan. Whatever it is, pareho Yeah. lang din naman talaga na may sentiments ang bawat sides. Kasi yung iba gusto matuloy, yung iba naman, syempre gusto nila na hindi matuloy. Ang So ano lang whatever it is, dito, tuloy-tuloy lang din yung serbisyo. tuloy-tuloy lang. I mean, kung nakaupo kayo, edi meron o wala, di ba? Mas maganda ngayon narinig kung meron o wala, handa sila eh. Di ba? O Well yun, and good. Well and good. Doon naman sa mga nagpe-prepare, mag-prepare pa rin kayo, hindi natin masasabi. Kasi ang sa akin, ang akin lang naman, kung regardless, aabot yan sa Supreme Court. Para sa akin, aabot yan. Yeah. Pero kung hindi, edi dire-diretso na. Pero aabot lang naman Ang yan kung labo. merong mag-aapela. Yes, go. Tapos mo sabihin Diba? lahat biglang aabot niya sa Supreme Court. Aabot Pero sa hindi, Supreme depende Court. pa rin yan kung mag-aapela kasi hindi naman magagawa Depende yan ng eh. motion ng isang Supreme Court kung wala naman din Mag-aapila. na. Tama. Kung wala nag-apela, well, dire-diretso yung Republic Act na yan. Yes. Kaya naman mga kabarangay, abangan naman po natin sa atin pong next segment. Ito naman po ang mga benchmarking activities na isinagawa po sa Pasong Kamachile, Dos at Barangay Namayan. Kaya abangan nyo pa rin po ang aming susunod na segment dito Bigay ng aral sa Barangay kagawad Tayo. at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay